Kaya huwag kayong papayag na tuturuan kayo ng daldal lang ng daldal. Dapat nababasa. Kaya nga nasulat yan eh. Para sa atin yan, kaya sinulat. Pangalan ko, kinuha ng Ama na siyang naging bago niyang pangalan. Okay? At ang pangalan niya, siyang ipinagkaloob niya sa akin. Ginagago ka o hindi? May Biblia, ginagago ka eh. Lalo na kung walang Biblia, di ka gaguhin. Naman kayo. Tapos sasabihin nyo, nagmumura ko. Hindi lang kayo sanay makinig sa mga ngaral na nagsasabi ng totoo. So itong pangalan ko ang napili niya, maging bago niyang pangalan. Si Kiboloy at ang pahayag naman ni Bes o Brother Eli Soriano. Bes versus Pacquiao. Sino ang nagsasabi ng totoo ayon sa Biblia? Miski po si Kristo, hindi niya kailanman inangkin na magkapareho sila ng name ng kanyang ama. Hindi niya kailanman inangkin na siya junior. Ito po pala junior na ito. Kasi yun daw pangalan ng Diyos, binigay sa kanya. At yun namang pangalan niya, kinuha ng Diyos para maging bagong pangalan ng Diyos. Kaya lalabas, ang pangalan ng Diyos nitong samahang ito, Apollo si Kibuloy. He gave me his name, and he took my name as his new name. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia may sinasabi na ipapahayag na bagong pangalan ng Diyos. Meron po noon. Pero natitiyak ko, hindi Apollo Kibuloy ang pangalan ng Diyos ng mga langit. Bakit po? Eh yung kasing Apollo, pangalan ng Diyos-Diyusan yun eh. I and my Father's name are one. Pangalan yon ng Diyos-Diyusan ng mga Grego, si Apollo. Mamaya, tignan natin, papakita ko sa inyo. Paano yung pangalan ng Diyos-Diyusan ng mga Grego, kukunin ng Diyos para sa kanyang sarili? Kinakapos na ba ang Diyos sa pag-iisip? Siguro yun, Diyos ni Kibuloy. Hindi po ito pang-aatake. Pagsasabi lang sa inyo ng katotohanang nangyayari sa ating panahon na merong nangangaral, hindi niya alam ang sinasabi niya. Kasi po, sa Biblia, ang sabi ng Panginoong Hesus, talagang may ipapahayag siyang bagong pangalan. Basahin natin ang 3:12 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel, pakibasa. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ayun. Meron po sinasabing bagong pangalan na isusulat dun sa mga magtatagumpay. Ang magtagumpay. Gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya'y lalabas pa doon. Isusulat ko sa kanyang pangalan ng aking Diyos, ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Kailan po ito mahahayag? Pagka nagtagumpay na. So itong pangalan ko ang napili niya, maging bago niyang pangalan. Basahin natin ang 2 ng Apokalipsis, versikulo 17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam
kundi yaong tumatanggap. Yung bagong pangalang tinutukoy po ng Biblia ay ipapakilala yon sa magtatagumpay. At walang makakaalam kundi yung tumanggap kung ano yung bagong pangalan. Bagong pangalan ng Diyos, bagong pangalan ni Kristo, at bagong pangalan noong magtatagumpay. Alam nyo ba mga kababayan na yung magtatagumpay, yun lang ang makakatanggap ng impormasyon na yon. Kailan ba ang tao magtatagumpay? Kailan ka considered na nagtagumpay ka na? Basahin natin ang 3 ng Roma, versikulo 4. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling. Gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Ang tinutukoy palang nagtatagumpay, yung nakatapos na ng paghatol, nahatulan na, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan na. Sa makatwid, kaya ka lang i-consider na nagtagumpay pagkatapos na ng paghuhukom. Nahatulan na ang tao. Gayon din naman sa sa korte Halimbawa, meron kang kaso sa korte, kaya mo lang masasabing nanalo ka pag tapos na yung kaso. Pagka hinatulan ka na, hindi pa naman po naghuhukom, hindi pa naman po humahatol. Aba, di yata naman alam na ni Kibuloy ang bagong pangalan ng Diyos. Hindi pa naghuhukom, alam niya na ang bagong pangalan ng Diyos. At ang masama, ang pangalan daw ng Diyos ngayon, yung pangalan niya, kinuha raw ng Diyos yung kanyang pangalan, at yung pangalan daw ng Diyos ibinigay sa kanya. Lalabas, ang pangalan ng Diyos, pangalan na ng Diyos-Diyusan. Ang pangalan ng mga iglesia ni Kibuloy sa Davao, pangalan ng Diyos-Diyus ang Romano. I and my Father's name are one. Alam niyo ba na si Apollo, marami pong Diyos-Diyus ang Romano Ito po, Ancient Greek and Roman gods. Pakibasa mo nga kapatid na Daniel. Itong mga Diyos-Diyusan ng mga Romano at saka ng mga Grego, kapatid na Daniel. Ito po, ancient Greek and Roman gods, the 12 Olympian gods. Zeus, Roman Jupiter, the overlord of the Olympian gods, the god of the sky and its properties. Poseidon, Roman Neptune, the god of the sea, earthquakes and horses. Apollo, the god of prophecy, herdsmen, music and medicine. Yan. Nakita nyo? Yan palang si Apollo, yan pala'y Diyos ng mga Grego na Diyos ng mga hula, Diyos ng yung mga nagpapastor ng hayop, Diyos ng musika, at Diyos ng medisina. Yung pala si Apollo sa mga Grego. Kita mo yan, Di yata naman ang pangalan ngayon ng Diyos, pangalan ng Diyos-Diyusan. Naubusan na ba ang Diyos ng makukuhang pangalan at ang kinuha na yung pangalan ng Diyos-Diyusan ng mga Grego? Kaya, alam nyo, mga kapatid, kaya ko lang ito sinasabi, para ipamalay sa inyo na merong mga pastor nagtuturo, hindi alam ang sinasabi. Tama yung sabi ni Pablo, nagnanasa silang maging mga guro ng kautusan, bagaman hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Itong mga pastor na ito ang nagtayo ng kanilang sariling iglesia. Sabi ni San Pablo, sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sino ang pinaka-espiritual dito sa salib? Ako. Amen. Kaya nasisiyasat ko ang lahat ng mga bagay. I can judge all things. Kaya ngayon po, huwag kayong maniniwala mga kababayan. Lahat ng iglesia sa Diyos.
maling paniniwala po yan. Yung mga planeta yan, nilalampasan ko yan. Basta merong kinalaman sa baba, ang Diyos may puwet, inumin ninyong ihi. Basta may kinalaman dyan sa kwan, yung below the belt. Marumi ka talaga. Ang dumi-dumi. Ay, Didi. Maraming sinungaling sa mga ngaral ngayon ay aminado kong hook sa inyo. Ikaw lang po ang bukod tanging pinakikinggan ko sa ngayon. Yung mga tig-500 ayaw akong tantanan. Araw-araw iniimbita akong sumama sa kanila. Ayoko nga. Nakita kong iba talaga ang nagagawa ng inggit, samahan pa ng maling turo tulad na lang ng pag-inom ng mariming ihi. Diyos ko, mabuti pa ang kumpanya ng alak, may abisong drink moderately. Samantalang si Bess, ipinaiinom na parang vitamina ang ihi. Di man lang drink once a day o take as needed, kundi consume as many as you can hanggang sa malunod sila. Kulang na lang gawing nilang dextrose. Dito lang ako sa iyo, Pastor. Ayokong mamatay na mapanghi. Sa inisip ko lang, yung inumin mo yung ihi, no? Yeah. Iyo. Bakit ka naisip? Pagkatapos sasabihin lang ako may sira. Pagkatapos sasabihin lang ako may tama. Di ba? Siguro kung naubos ng ihi ito, pati ihi ng kalabaw, inumin. Meron akong suggestion. Yung mas maraming ihi ng kabayo. Bulwak talaga yun. Para hindi kayo maubusan ng supply. Unli. Biro mo, naisipan niya yun? Anong pumasok sa kanya? Basta merong kinalaman sa baba, ang Diyos may puwet, inumin ninyong ihi. Basta may kinalaman dyan sa kwan, yung below the belt. Marumi ka talaga. Anyaya mga kababayan, ito na po, pakinggan na natin. Galing po ako sa isang gawain sa The Kingdom of Jesus Christ. Ibinigay ko po naman po yung bahagi ko sa gawain. Nakasulat po sa Malakay 3:10, ibigay mo po ang ika-10 bahagi. Nung pong umuwi na po ako, na-aksidente po ako. Ang tanong ko po, Brad Eli, naayon po ba sa Biblia ang ika-10 bahagi ng pag-aabuloy? Alam nyo, yung ika-10 bahagi ng pagbibigay, hindi po batas yan sa ating panahon. Batas yan sa mga Israelita, sa sacerdotes, levitas. Pakinggan nyo sa screen, kayo mismo bumasa, 7:5 ng Ebreo. Ang sabi po riyan, at katotohanan ang sa mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang pagkasaserdote ay mayroong utos na kumuha ng ika-10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwidbagay sa kanilang mga kapatid. Tanyo? Baga ng mga ito galing sa balakang ni Abraham, ang sabi diyan. Yan pong talata, sabi, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Yung mga saserdotes, levitas, may katungkulang kumuha o may utos na kumuha ng ika-10 bahagi sa bayan. Saan pong kukuha? Sa mga kapatid nila sa bayang Israel. Kukuha sila ng ika-10 bahagi. Yung pagkuha nila, utos yun. Yun naman, pagbibigay ng Israelita, utos din sa kanila yon. Puntahan naman natin ang 3 ng Malakias. Yung kumukuha, may utos siyang kumuha. Yung nagbibigay, may utos namang magbigay sila ng ika-10. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig. Ayan, ang inuutusan po dyan ang bayang Israel. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig
upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang inutusan po Israelita, magbigay ka 10 bahagi. Ang inutusan namang kumuha, mga saserdotes, Levitas, kukuha. May utos din sa kanila. So magkasuwato. May inuutosang kumuha, may inuutosang magbigay. O. Sa panahong Kristiyano, ano naman ang utos na pagbibigay? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. O, di hindi ika po. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang magpapasya po yung puso mo. Ikaw na nagbibigay ang magpapasya. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan ang utos sa Kristiyano. Yung utos sa mga saserdotes, Levitas, 10 bahagi kukunin. Utos naman sa Israel, magbibigay ng 10 bahagi. Pero sa panahong Kristiyano, ang utos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Wala pong ikapur yan. Maaaring yan maaaring mababa ng kaunti sa ikapo. Maaaring namang mataas ng kaunti sa ikapo kasi ikaw ang magpapasya. Kung ipinasya mo, ibigay mo 50, edi ikaw ang bahala. Kung gusto mo namang ibigay 7 lang o 5 lang, ikaw pa rin ang bahala. Kasi ganun ang batas ng Kristyanismo. Yung pong utos ng pagbibigay ikapo, ilagay nga uli natin yung 7:5 ng Hebreo. At katotohanan ng mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan. Yung saserdotes, Levitas na yan, pinalitan na po yan pagdating ni Kristo 7:5 yan, 12 natin ilagay, 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan na yung pagkasaserdote ng mga saserdotes Levitas, kailangan palitan din naman ang kautusan. Kaya nga kung mapapansin nyo sa Biblia, 2 tipan, lumang tipan, bagong tipan, 8:13 ng Hebreo. Basa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Ayun. Nung sabihin ng Diyos ang isang bagong tipan, niluma niya na yung una. Kaya kasama po sa lumang tipan yung pagbibigay ng ikapo. Sa panahon natin, di batas yun. At saka sa inyo, kapatid, huwag kayong magagalit. Alam niyo kung bakit? Napakinggan ko siya nung isang araw. Ba't pa raw naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo? Nandito na raw siya raw ang anak. At mula raw nung Abril, siya na ang tagapamahala ng langit at lupa. Yan, ang sabi sa kanilang official website. The official turnover of power from the Father to His Son. About 2 weeks earlier, Pastor Apollo received a revelation from the Father that all power in heaven and in earth and the riches, wealth, prestige, and authority will be handed over to Him as the Son. Lahat daw ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, lahat ng kayamanan, prestige, karangalan, kahalagahan, bibigay na raw sa kanya ng Ama noong April 25, 2004. Siya raw, at siya na raw ngayon ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pakilagay yun. The purpose of the Old and New Covenant is to save us from sin, while the purpose of the Old and New Testament is for the Lord to produce a new man from the fallen Adamic race. The Son of God and His life is the Savior of the world. Tanyo, siya raw ngayon ang tagapagligtas ng mundo. Yan, kapatid. Kaya yung aksidente nyo, huwag kayong magdamdam. Na-aksidente po kayo. Siguro kaya kayo na-aksidente para magising kayo sa malalim na pagkakatulog. Biro mo, pinalitan si Kristo, siya raw ang tagapagligtas. Si Kristo po ang tagapagligtas Yung ipinanganak ni Santa Maria Birhen, yun ang tagapagligtas, walang iba. 4 Gs ng gawa. Ang sabi ni Pedro, pakinggan nyo. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret
na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Biro mo walang ibang pangalan. Si Kristo ang tagapagligtas, hindi napapalitan po yan. Aba, siya na raw ang kapalit ni Kristo. At lahat daw ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, binigay na sa kanya ng Ama. Merong ganun eh. Lagay nga sa screen. The turnover of power, April 9, 2004, was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth, fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Kita nyo, I have taken over that power. Binigay na raw sa kanya ang power sa lahat ng kayamanan, karangalan. Biro mo, at I have taken. Bakit hinihingan pa kayo ng ikapo? Binigay na pala sa kanya lahat ng power para sa kayamanan. Ha? Ayun o. The formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth and fame, honor and prestige. I have taken over the power. Tanyo? Kung dapat ikaw na ngayon ang magbigay, di ba? Dapat ganon. Di ba ganon lamang? Pero naniniwala ba kayo ngayon, meron ng ayaw ng Biblia? Pag meron ka raw gustong malaman, wala na Biblia. Dati nung mag-umpisa siya, Biblia dala-dala niya. Ngayon, ayaw niya na Biblia. Ang gusto niya na ngayon, huwag ka na magtatanong ng verses. Pag nagtanong ka, you are a son of the devil. Kaya pag meron ka raw gusto malaman, tanong mo lang sa kanya. And discard the Bible, sa kanya ka na lang magtanong. Can you accept that fallacy? Hindi ko lang po kayang tanggapin na sasabihin mo, pag humihingi ng talata, son of the devil? Magtatanong sa'yo kung anong talata, son of the devil. Halimbawa ako, Brother Eli, ang Diyos po ba ang gumawa sa tao? O tayo ba'y nag-evolve? Did we evolve or were we created by God? Sabi ko, we are created or we were created by God. Anong verse? Sabi ko, tanong mo sa akin, anong verse? Sasabihin ko sa'yo, you are a son of the devil. You are asking for verses. Matatanggap niyo ba yun? Natural, dapat talong mo verse, may batayan. Di ba? Father in heaven gave me 7 signs to know who are the children of God. And the first sign He gave me is, they will listen to you. They will not debate with you. They will not ask for verses. Where can you find what you are saying? If that is the sign I saw, you are truly a child of the devil. But when they begin to say, where can you find this verse? Where can you find this? Alam mo, mga anak na ni Satanas to. Ang lupit naman ito. Nagtanong ka lang, anak ka na ni Satanas? Sana mula po sa araw na ito ay magsuri kayo. Isang binubuklod na pag-ibig na natira, aral ni Kristo'y pinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang laging daan ng katotohanan. Paririnig nating muli ang tinig ni Ginoong kaibigan nating sinasagot sa ating panahong ito at pakinggan nyo ang kanya sinasabi para ating itong maipagpatuloy na sagutin. Narito po siya. Mr. S, ipaaalam ko sa iyo
na ang ministry ito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss, kahit dito sa TV, tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisnan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pupunta riyan. Habang ang ministry ito naririto, ito po ay gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwid sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpapabanal, makapagpapatuwid at makapagpapalapit sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya, sandali kapatid na direktor, hinamon niya tayo. Sabi niya, kaya itong ministering ito, itong mga ngaral na ito, nakahanda ikang tumayo sa anumang issue, legal, spiritual, etc. Yung mga pinagsabi niya. Kaya hinahamon kita, sabi niya, hindi lang sa korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamon kita tungkol sa mga issue ito. Kinokol ko ang hamon mo, Ginoong Abuloy. Ano ang ibig mong pag-usapan natin? Sabi mo, pwede ka sa legal, pwede ka sa moral, at pwede ka sa spiritual issue. Ilalaan ko ang television program na ito. Kung gusto mo sa television, call Mr. Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo formally on the air. Ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? Sige, pagsamahin natin yung oras mo. 1 hour and a half ka, magkasunod din lang tayo 1 hour ako, 2 hours and a half. Kumuha pa tayo ng kalahating oras. Ipakiusap natin sa management ng Channel 13 to give us 3 solid hours na tayo'y mag-uusap regarding your doctrine. Patunayan mo yung iglesyang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutol ako sa demonyo ang samahang yan, ayon sa Biblia. Sige. Patunayan mo namang mali itong aming samahan. Patunayan mo na itong aming samahan ng mali at sa demonyo. Dalawang bagay lang naman niya. Pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Kaya, tutol ako sa samahan mo. Sa itinayo mong samahan. Pati sa mga bylaws mo. Pati yung sa mga itinuturo mong aral. Tutol ako. Patutunayan ko. Hindi sa Diyos yan. Sa demonyo yan. Yan. Yan ang aking pinopropose na theme sa'yo. Kaya, isama mo na kung ano gusto mong isama sa stand mo. Kung gusto mo i-touch pati ethical, pati spiritual, pati moral issue, pati legal issue sa panahon ng ating diskusyon. Sige, pag-usapan natin lahat yan kung gusto mo. Hindi ako natatakot na harapin sa'yo yan. Patunayan mo naman yung aming samahan ay mali, ang mga ngaral na ito'y nandadaya, patunayan mo. Pero ako, patutunayan ko, ayon sa Biblia, yung itinayo mong samahan, especially so that you have converted it from a religious society into a corporation soul, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan samahan na yan. Ang lahat ng mapapasok dyan, impyerno ang destino pag hindi kayo lumayas dyan. Yan, patutunayan ko. I'm calling your hamon. Sige, hinamon mo ako Di ba mga kababayan? Hinamon, narinig nyo kanina. Kahit saan daw, nakahanda raw siyang manindigan. Kahit daw sa telebisyon. Ayan. Call ako dyan. Maganda yung manindigan tayo sa telebisyon. Payag ako dyan, mga kababayan. Payag ako dyan. Payag na payag ako dyan. Hinamon mo rin lang ako, inuulit ko. Tinatanggap ko ang hamon mo. Patunayan mo itong iyong samahan na ang pangalan the Executive Pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong sa Diyos yan. Tutol ako.
Patutunayan ko, hindi samahang sa Diyos yan. Samahan yan na hindi sa Diyos. Patutunayan ko yan. Yan ang aking masasabi. This is text from Pampanga. Good evening, Pastor. Gusto ko lang pong malaman kung bakit ayaw niyo pong lumaban ng debate kay Eli Soriano para naman po malaman niya ang kayabangan niya at mapahiya siya sa kanyang mga inaakay ng mga kaluluwa. Salamat po. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi natin, ang katotohanan ngayon nabuo na. So, hindi na estilo ng Diyos yung mga debate. Wala na yun ngayon. Hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisnan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pupunta riyan. Kaya yung debate-debating yan, kalokohan yan. Kalokohan yan. Kaya yung pagdidebate na puro Biblia ang ginagamit, kalokohan yan. Kalokohan, kahangalan at kabuktutan yan. Sinabi ng Bible, iwasan ninyo yan. Sapagkat yan ay nagbubunga lamang ng alitan at yan ay walang kabuluhan. Paririnig nating muli ang tinig ni Ginoong kaibigan nating sinasagot sa ating panahong ito at pakinggan nyo ang kanya sinasabi para ating itong maipagpatuloy na sagutin. Narito po siya. Mr. S, ipaaalam ko sa iyo na ang ministry ito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisnan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pupunta riyan. Habang ang ministry ito naririto, ito po ay gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwid sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpapabanal, makapagpapatuwid at makapagpapalapit sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya, sandali kapatid na direktor. Hinamon niya tayo. Sabi niya, kaya itong ministering ito, itong mga ngaral na ito, nakahanda ikang tumayo sa anumang issue. Legal, spiritual, etc. Yung mga pinagsabi niya. Kaya hinahamon kita, sabi niya. Hindi lang sa korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamon kita tungkol sa mga issue ito. Kinokol ko ang hamon mo, Ginoong Abuloy. Ano ang ibig mong pag-usapan natin? Sabi mo, pwede ka sa legal, pwede ka sa moral, at pwede ka sa spiritual issue. Ilalaan ko ang television program na ito. Kung gusto mo sa television, call Mr. Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo. Formally on the air. Ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat
Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? O sige, pagsamahin natin yung oras mo. 1 hour and a half ka, magkasunod din lang tayo eh. 1 hour ako, edi 2 hours and a half. Kumuha pa tayo ng kalahating oras. Ipakiusap natin sa management ng Channel 13 to give us 3 solid hours na tayo'y mag-uusap regarding your doctrine. Patunayan mo yung iglesyang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutol ako sa demonyo ang samahang yan, ayon sa Biblia. O sige, patunayan mo namang mali itong aming samahan. O, patunayan mo na itong aming samahan ng mali at sa demonyo. Dalawang bagay lang naman yan. Pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Kaya, tutol ako sa samahan mo, sa itinayo mong samahan, pati sa mga bylaws mo, pati yung sa mga itinuturo mong aral, tutol ako, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan, sa demonyo yan. O yan, yan ang aking pinopropose na theme sa'yo. Kaya, isama mo na kung ano gusto mong isama sa stand mo. Kung gusto mong i-touch pati ethical, pati spiritual, pati moral issue, pati legal issue sa panahon ng ating diskusyon. O sige, pag-usapan natin lahat yan kung gusto mo. Hindi ako natatakot na harapin sa'yo yan. O, patunayan mo naman yung aming samahan ay mali, ang mga ngaral na ito'y nandadaya, patunayan mo. Pero ako, patutunayan ko, ayon sa Biblia, yung itinayo mong samahan, especially so that you have converted it from a religious society into a corporation soul, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan samahan na yan. Ang lahat ng mapapasok dyan, impyerno ang destino pag hindi kayo lumayas dyan. Yan, patutunayan ko. I'm calling your hamon. Sige, hinamon mo ako eh. Di ba, mga kababayan? Hinamon, narinig nyo kanina. Kahit saan daw, nakahanda raw siyang manindigan. O, kahit daw sa telebisyon. Ayan. Call ako dyan. Maganda yung manindigan tayo sa telebisyon. Payag ako dyan, mga kababayan. Payag ako dyan. Payag na payag ako dyan. Hinamon mo rin lang ako, inuulit ko. Tinatanggap ko ang hamon mo. Patunayan mo itong iyong samahan na ang pangalan ay the Executive Pastor of Jesus Christ. The name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong sa Diyos yan. Tutol ako. Patutunayan ko, hindi samahang sa Diyos yan. Samahan yan na hindi sa Diyos. Patutunayan ko yan. Yan ang aking masasabi. Sir, we will continue on. This is a text from Pampanga. Good evening, Pastor. Gusto ko lang pong malaman kung bakit ayaw niyo pong lumaban ng debate kay Eli Soriano para naman po malaman niya ang kayabangan niya at mapahiya siya sa kanyang mga inaakay ng mga kaluluwa. Salamat po. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi natin, ang katotohanan ngayon, nabuo na. So, hindi na estilo ng Diyos yung mga debate-debate. Wala na yun ngayon. Hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisnan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pumunta riyan. Kaya yung debate-debating yan, kalokohan yan. Kalokohan yan. Kaya yung pagdidebate na puro Biblia ang ginagamit, kalokohan yan. Kalokohan, kahangalan, at kabuktutan yan. Sinabi ng Bible, iwasan ninyo yan. Sapagkat yan ay nagbubunga lamang ng alitan at yan ay walang kabuluhan.
Alam niyo kung bakit? Napakinggan ko siya nung isang araw. Ba't pa raw naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo? Nandito na raw siya. Siya raw ang anak. At mula raw nung Abril, siya na ang tagapamahala ng langit at lupa. Yan ang sabi sa kanilang official website. The official turnover of power from the Father to His Son. About 2 weeks earlier, Pastor Apollo received a revelation from the Father that all power in heaven and in earth and the riches, wealth, prestige, and authority will be handed over to him as the Son. Tamo? Lahat daw ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, lahat ng kayamanan, prestige, karangalan, kahalaga, bibigay na raw sa kanya ng Ama noong April 25, 2004. Kaya huwag kayong papayag na tuturuan kayo ng daldal lang ng daldal. Dapat nababasa. Kaya nga nasulat yan eh. Para sa atin yan, kaya sinulat. Pangalan ko, kinuha ng Ama na siyang naging bago niyang pangalan. Okay? At ang pangalan niya, siyang ipinagkaloob niya sa akin. Oh, ginagago ka o hindi? May Biblia, ginagago ka eh. Lalo na kung walang Biblia, di ka gaguhin. Naman kayo. Tapos sasabihin nyo, nagmumura ko, hindi lang kayo sanay makinig sa mga ngaral na nagsasabi ng totoo. So itong pangalan ko ang napili niya, maging bago niyang pangalan. Tunay bang may bagong pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? At ito ay ang pangalan ni Apollo Quiboloy? Ito ba'y katotohanan o kasinungalingan lamang ayon sa Biblia? Tunghayan natin ang pahayag ni Pak Q o Pastor Apollo si Quiboloy at ang pahayag naman ni Bes o Brother Eli Soriano. Bes versus Pak Q. Sino ang nagsasabi ng totoo ayon sa Biblia? Miski po si Kristo, hindi niya kailanman inangkin na magkapareho sila ng name ng kanyang Ama. Hindi niya kailanman inangkin na siya junior. Ito po pala junior na ito. Kasi yun daw pangalan ng Diyos, binigay sa kanya. At yun namang pangalan niya, kinuha ng Diyos para maging bagong pangalan ng Diyos. Kaya lalabas, ang pangalan ng Diyos nitong samahang ito, Apollo si Quiboloy. He gave me his name, and he took my name as his new name. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia may sinasabi na ipapahayag na bagong pangalan ng Diyos. Meron po noon. Pero natitiyak ko, hindi Apollo Quiboloy ang pangalan ng Diyos ng mga langit. Bakit po? Yung kasing Apollo, pangalan ng Diyos-Diyusan yun eh. I and my Father's name are one. Pangalan yon ng Diyos-Diyusan ng mga Grego, si Apollo. Mamaya, tignan natin, papakita ko sa inyo. Paano yung pangalan ng Diyos-Diyusan ng mga Grego, kukunin ng Diyos para sa kanyang sarili? Kinakapos na ba ang Diyos sa pag-iisip? Siguro yun, Diyos ni Quiboloy. Hindi po ito pang-aatake. Pagsasabi lang sa inyo ng katotohanang nangyayari sa ating panahon na merong nangangaral, hindi niya alam ang sinasabi niya. Kasi po, sa Biblia, ang sabi ng Panginoong Jesus, talagang may ipapahayag siyang bagong pangalan. Basahin natin ang 3:12 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel, pakibasa. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ayun. Meron po sinasabing bagong pangalan na isusulat dun sa mga magtatagumpay. Ang magtagumpay. Gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya'y lalabas pa doon
isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Kailan po ito mahahayag? Pagka nagtagumpay na. So itong pangalan ko ang napili niya, maging bago niyang pangalan. Basahin natin ang 2 ng Apokalipsis, versikulo 17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Yung bagong pangalang tinutukoy po ng Biblia ay ipapakilala yon sa magtatagumpay. At walang makakaalam kundi yung tumanggap kung ano yung bagong pangalan. Bagong pangalan ng Diyos, bagong pangalan ni Kristo, at bagong pangalan noong magtatagumpay. Alam nyo ba mga kababayan na yung magtatagumpay, yun lang ang makakatanggap ng impormasyon na yon. Kailan ba ang tao magtatagumpay? Kailan ka considered na nagtagumpay ka na? Basahin natin ang 3 ng Roma, versikulo 4. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling. Gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Ang tinutukoy palang nagtatagumpay, yung nakatapos na ng paghatol, nahatulan na, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan na. Sa makatwid, kaya ka lang i-consider na nagtagumpay pagkatapos na ng paghuhukom. Nahatulan na ang tao. Gayon din naman sa sa korte. Halimbawa, meron kang kaso sa korte, kaya mo lang masasabing nanalo ka pagtapos na yung kaso. Pagka hinatulan ka na, hindi pa naman po naghuhukom. Hindi pa naman po humahatol. Aba, di yata naman alam na ni Kibuloy ang bagong pangalan ng Diyos. Hindi pa naghuhukom, alam niya na ang bagong pangalan ng Diyos. At ang masama, ang pangalan daw ng Diyos ngayon, yung pangalan niya, kinuha raw ng Diyos yung kanyang pangalan at yung pangalan daw ng Diyos ibinigay sa kanya. Lalabas, ang pangalan ng Diyos, pangalan na ng Diyos-Diyusan. Ang pangalan ng mga iglesia ni Kibuloy sa Davao, pangalan ng Diyos-Diyos ang Romano. I and my Father's name are one! Alam nyo ba na si Apollo, marami pong Diyos-Diyos ang Romano Ito po, ancient Greek and Roman gods. Pakibasa mo nga kapatid na Daniel. Itong mga Diyos-Diyusan ng mga Romano at saka ng mga Grego, kapatid na Daniel. Ito po, ancient Greek and Roman gods, the 12 Olympian gods. Zeus, Roman Jupiter, the overlord of the Olympian gods, the god of the sky and its properties. Poseidon, Roman Neptune, the god of the sea, earthquakes and horses. Apollo, the god of prophecy, herdsmen, music and medicine. Yan. Nakita nyo? Yan palang si Apollo, yan pala'y Diyos ng mga Grego na Diyos ng mga hula, Diyos ng yung mga nagpapastor ng hayop, Diyos ng musika, at Diyos ng medisina. Yung pala si Apollo sa mga Grego. Kita mo yan, Di yata naman ang pangalan ngayon ng Diyos, pangalan ng Diyos-Diyusan. Naubusan na ba ang Diyos ng makukuhang pangalan at ang kinuha na ay pangalan ng Diyos-Diyusan ng mga Grego? Kaya, alam nyo, mga kapatid, kaya ko lang ito sinasabi, para ipamalay sa inyo na merong mga pastor
nagtuturo, hindi alam ang sinasabi. Tama yung sabi ni Pablo, nagnanasa silang maging mga guro ng kautusan, bagaman hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Itong mga pastor na ito ang nagtayo ng kanilang sariling iglesia. Sabi ni San Pablo, sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sino ang pinaka-espiritual dito sa sanlibutan? Ako. Amen. Kaya nasisiyasat ko ang lahat ng mga bagay. I can judge all things. Kaya ngayon po, huwag kayong maniniwala mga kababayan. Lahat ng iglesia sa Diyos. Maling paniniwala po yan. Yung mga planeta yan, nilalampasan ko yan. Sa The Kingdom of Jesus Christ, binigay ko po naman po yung bahagi ko sa gawain. Nakasulat po sa Malakay 3:10, ibigay mo po ang ika-10 bahagi. Nung pong umuwi na po ako, na-aksidente po ako. Ang tanong ko po, Brad Eli, naayon po ba sa Biblia ang ika-10 bahagi ng pag-aabuloy? Alam nyo, yung ika-10 bahagi ng pagbibigay, hindi po batas yan sa ating panahon. Batas yan sa mga Israelita, sa sacerdotes, levitas. Pakinggan nyo sa screen, kayo mismo bumasa, 7:5 ng Ebreo. Ang sabi po riyan, at katotohanan ang sa mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang pagkasaserdote ay mayroong utos na kumuha ng ika-10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwidbagay sa kanilang mga kapatid. Tanyo? Baga ng mga ito galing sa balakang ni Abraham, ang sabi diyan. Yan pong talata, sabi, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Yung mga saserdotes, levitas, may katungkulang kumuha o may utos na kumuha ng ika-10 bahagi sa bayan. Saan pong kukuha? Sa mga kapatid nila sa bayang Israel. Kukuha sila ng ika-10 bahagi. Yung pagkuha nila, utos yun. Yun naman, pagbibigay ng Israelita, utos din sa kanila yon. Puntahan naman natin ang 3 ng Malakias. Yung kumukuha, may utos siyang kumuha. Yung nagbibigay, may utos namang magbigay sila ng ika-10. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig. Ayan, ang inuutusan po dyan ang bayang Israel. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang inutusan po Israelita, magbigay ka-10 bahagi. Ang inutusan namang kumuha, mga sacerdotes, levitas, kukuha. May utos din sa kanila. So magkasuwato, may inuutosang kumuha, may inuutosang magbigay. Sa panahong Kristiyano, ano naman ang utos na pagbibigay? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi ika po. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang magpapasya po yung puso mo. Ikaw na nagbibigay ang magpapasya. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan ang utos sa Kristiyano. Yung utos sa mga sacerdotes, levitas, ika-10 bahagi kukunin. Utos naman sa Israel, magbibigay ng ika-10 bahagi. Pero sa panahong Kristiyano, ang utos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Wala pong ikapuryan. Maaaring yan maaaring mababa ng kaunti sa ikapo. Maaaring namang mataas ng kaunti sa ikapo kasi ikaw ang magpapasya. Kung ipinasya mo, ibigay mo ika-50, ikaw ang bahala. Kung gusto mo namang ibigay 7 lang o 5 lang, ikaw pa rin ang bahala.
Kasi ganun ang batas ng Kristyanismo. Yung pong utos ng pagbibigay ikapo, ilagay nga uli natin yung 7:5 ng Hebreo. At katotohanan ng mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan. Yung saserdotes Levitas na yan, pinalitan na po yan pagdating ni Kristo 7:5 yan, 12 natin ilagay, 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan na yung pagkasaserdote, ng mga saserdotes Levitas, kailangan palitan din naman ang kautusan. Kaya nga kung mapapansin nyo sa Biblia, 2 tipan, lumang tipan, bagong tipan. 8:13 ng Hebreo. Basa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Ayun. Nung sabihin ng Diyos ang isang bagong tipan, niluma niya na yung una. Kaya kasama po sa lumang tipan yung pagbibigay ng ikapo. Sa panahon natin, di batas yun. At saka sa inyo, kapatid, huwag kayong magagalit. Alam niyo kung bakit? Napakinggan ko siya nung isang araw. Ba't pa raw naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo? Nandito na raw siya. Siya raw ang anak. Tanyo? At mula raw nung Abril, siya na ang tagapamahala ng langit at lupa. Yan, ang sabi sa kanilang official website. The official turnover of power from the Father to His Son. About 2 weeks earlier, Pastor Apollo received a revelation from the Father that all power in heaven and in earth and the riches, wealth, prestige, and authority will be handed over to Him as the Son. Tamo? Lahat daw ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, lahat ng kayamanan, prestige, karangalan, kahalagahan, bibigay na raw sa kanya ng Ama noong April 25, 2004. Siya raw, at siya na raw ngayon ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pakilagay yun. The purpose of the Old and New Covenant is to save us from sin, while the purpose of the Old and New Testament is for the Lord to produce a new man from the fallen Adamic race. The Son of God and His life is the Savior of the world. Tanyo, siya raw ngayon ang tagapagligtas ng mundo. Yan, kapatid. Kaya yung aksidente nyo, huwag kayong magdamdam. Na-aksidente po kayo. Siguro kaya kayo na-aksidente para magising kayo sa malalim na pagkakatulog. Biro mo, pinalitan si Kristo, siya raw ang tagapagligtas. Si Kristo po ang tagapagligtas Yung ipinanganak ni Santa Maria Birhen, yun ang tagapagligtas, walang iba. 4 Gs ng gawa. Ang sabi ni Pedro, pakinggan nyo. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Biro mo walang ibang pangalan. Si Kristo ang tagapagligtas, hindi napapalitan po yan. Aba, siya na raw ang kapalit ni Kristo. At lahat daw ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, binigay na sa kanya ng Ama. Merong ganun Lagay nga sa screen. The turnover of power, April 9, 2004, was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth, fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Kita nyo, I have taken over that power. Binigay na raw sa kanya ang power sa lahat ng kayamanan, karangalan. Biro mo, at I have taken. Bakit hinihingan pa kayo ng ikapo? Binigay na pala sa kanya lahat ng power para sa kayamanan. Ayun the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son,
who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth and fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Tanyo? O dapat ikaw na ngayon ang magbigay, di ba? Dapat ganon. Di ba ganon naman? Pero naniniwala ba kayo ngayon, meron ng ayaw ng Biblia? Pag meron ka raw gustong malaman, wala na Biblia. Dati nung mag-umpisa siya, Biblia dala-dala niya. Ngayon ayaw niya na Biblia. Ang gusto niya na ngayon, huwag ka na magtatanong ng verses. Pag nagtanong ka, you are a son of the devil. Kaya pag meron ka raw gusto malaman, tanong mo lang sa kanya. And discard the Bible, sa kanya ka na lang magtanong. Can you accept that fallacy? Hindi ko lang po kayang tanggapin na sasabihin mo, pag humihingi ng talata, son of the devil? Magtatanong sa'yo kung anong talata, son of the devil. Halimbawa ako, Brother Eli, ang Diyos po ba ang gumawa sa tao? O tayo ba'y nag-evolve? Did we evolve or were we created by God? Sabi ko, we are created or we were created by God. Anong verse? Sabi ko, tanong mo sa akin, anong verse? Sasabihin ko sa'yo, you are a son of the devil. You are asking for verses. Matatanggap nyo ba yun? Natural, dapat tanong mo verse, may batayan. Di ba? Father in heaven gave me 7 signs to know who are the children of God. And the first sign He gave me is, they will listen to you. They will not debate with you. They will not ask for verses. Where can you find what you are saying? If that is the sign I saw, you are truly a child of the devil, Father. But when they begin to say, where can you find this verse? Where can you find this? Alam mo, mga anak na ni Satanas to. Ang lupit naman ito. Nagtanong ka lang, anak ka na ni Satanas? Sana mula po sa araw na ito ay magsuri kayo. Isang binubuklod na magiling na dakila, aral ni Kristo'y ilinaban nila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang laging lahat ng katotohanan. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako.